pong isasalisay ngayong araw na ito ay ang buhay ng isang sahaba na si Tufail bin Umar al-Dawsi. Isa sa mga kilalang sahaba, kasamahan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinuno ng tribong Daws sa Yemen. Habang naglalakad malapit sa Kaaba. Ngunit habang umiikot siya sa Kaaba, nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdarasal at nagbabasa ng Quran. Naisip niya, ako ay isang matalinong makata. Kaya kong malaman kung ang sinasabi niya ay tama o mali. Tinanggal niya ang bulak sa kanyang tenga at pinakinggan ang Quran. Nang marinig niya ang Quran, agad siyang namangha. Pagkatapos ay sinundan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa kanyang bahay at sinabi, ang mga tao ay nagbabala sa akin laban sa iyo. Ngunit narinig ko ang iyong salita. Ipaliwanag mo sa akin ang iyong mensahe. At ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam at ang Quran. Doon mismo naniwala si Tufail at naging Muslim. At pagkatapos, siya ay bumalik sa kanyang tribo sa Yemen. Pagkatapos niyang maging Muslim, sinabi niya sa propeta, ako ay pinuno ng aking tribo, babalik ako at aanyayahan ko sila sa Islam. Humingi siya ng dua panalangin mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumalik siya sa Yemen upang ipalaganap ang Islam. At ang unang taong naging Muslim sa pamamagitan niya ay ang kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang ama, ama ko, ako ay naging Muslim. Kung hindi ka tatanggap ng Islam, hindi ako maaaring makisalamuha sa iyo. Ang kanyang ama ay nagtanong tungkol sa Islam. Ipaliwanag mo, Tufail. Ang kanyang ama ay agad na naging Muslim. Ang kanyang asawa, pagkatapos ay kinausap niya ang kanyang asawa, tinuruan niya ito kung paano maglinis at magdasal, na naging Muslim din. Sinubukan niyang akayin ang kanyang tribo sa Islam, ngunit matigas ang kanilang puso, mabagal silang tumanggap ng Islam. Bumalik siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi, ang tribo ng Daws ay tumanggi. Ipanalangin mo laban sa kanila, ngunit ang propeta ay nanalangin laban sa kanila. Sa halip, sinabi niya, O Allah, gabayan mo ang Daws. Ito ay isa sa mga halimbawa ng awa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang malaking pagyakap ng tribo ng Daws sa Islam pagkaraan ng ilang taon ng pagtuturo ni Tufail, maraming tao sa tribo ng Daws ang naging Muslim. Pinangunahan niya ang halos 70 to 80 pamilya papunta sa Madina upang makilala ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinasikat na Muslim sa pamamagitan niya ay ang isang sahaba rin na si Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ang pinakakilalang sahaba na naging Muslim dahil sa tribo ni Tufail na si Abu Huraira. At si Abu Huraira ay mula sa tribo ng Daws. Isa sa pinakamalaking tagapagkulat ng hadith. Siya ay nagkulat ng mahigit 5,000 hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, kung hindi dahil sa Tufail ibn Umar radhiyallahu anhu, maaring hindi natin makilala si Abu Huraira. Ang idol na sinira niya sa kanyang tribo, may isang sikat na Diyos-Diyosan na tinatawag na Dol Khalasa. Tinawag ito ng ilan na kaaba ng Yemen. Pagkatapos ng paglaganap ng Islam, ipinadala siya ng propeta upang sirain ito. Pinangunahan sa Tufail ang mga Muslim hanggang mawasak ang idol. At ang mga labanang kanyang nilawkan laban pagkatapos yumakap sa Islam kabila ang Battle of Hunain, Rida Wars. At ang kanyang pagkamatay, namatay siya bilang shahid, martir sa labanan ng mga rebelyeng tumalikod sa Islam. Ito ay nangyari sa Battle of Yamama. Noong panahon ng Kalifa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ang labanan ay laban sa huwad na propeta na si Musaylima al-Kadzab. At hindi lahat ng pangalan na inatala, ngunit kabilang dito ang kanyang ama, kanyang asawa, maraming miyembro ng tribo ng Daus, si Abu Huraira, at humigit kumulang 70 to 18 pamilya mula sa tribo ng Daus ang naging Muslim ng dahil sa kanya. At ang mga aral na sa kanyang buhay, huwag basta maniwala sa propaganda. Halos hindi sana siya nakinig sa Quran dahil sa propaganda ng Quraysh. Ang isang tao ay maaaring maging dahilan ng malaking kabutihan dahil sa kanya. Ang buong tribo ng Daus ay naging Muslim. Ang gabay ay galing sa Allah kahit matagal tumanggap ang kanyang tribo, hindi siya sumuko. Okay? Tapos na? Conclusion. Hindi ako pa. At narito ang ibang hadith na kasama si Tufail bin Amr al-Dawsi. Hindi siya kabilang sa mga maraming tagapag-ulat ng hadith, ngunit may ilang kilalang hadith na binanggit siya o siya ang nagtanong sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith number 1, dua para sa tribo ng Daud. Ang hadith na ito ay nasa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Dumating si Tufail bin Amr sa Propeta Muhammad at sinabi, "O Propeta ng Allah, ang tribo ng Daus ay tumanggi at hindi sumunod, manalangin ka laban sa kanila. Akala ng mga tao, susumpain ng propeta ang tribo, ngunit sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni Dawzan wa tibihim. O Allah, gabayan mo ang tribo ng Daus at dalhin sila sa Islam." Nasa Bukhari hadith 2937-4392 at Sahih Muslim hadith tungkol sa dua para sa Daus. Ito ay isang napakalaking hadith tungkol sa awa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron pang pangalawang hadith pagdating sa delegasyon ng Daus, isinalaysay ni Tufail bin Amr ay bumalik sa propeta kasama ang mga Muslim mula sa Daus pagkatapos ng ilang taon ng dawa. Sa hadith, dumating si Tufail kasama ang kanyang tao at sinabi niya na ang tribo ng Daus ay tumanggap ng Islam. Ang hadith na ito ay dinagit sa Musnad Ahmad, Al-Tabarani, Sunan Al-Bayhaqi. Hadith pangatlo, ang pangyayari ng koton sa tainga. Ang kwento kung paano siya naging Muslim ay binanggit sa mga aklat ng sira at hadith. Ang pangyayari, dumating siya sa Makkah, sinabihan ng Quraysh na huwag makinig sa propeta, nilagyan ng bulak ang kanyang tainga, narinig ang Quran habang tawaf sa Kaaba, tinanggal niya ang bulak at nakinig pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ay isang makata at matalinong tao, alam ko ang pagkakaiba ng mahika at katotohanan." Pagkatapos ito, naging Muslim siya. Hadith pang-apat, pagsira ng idol Daus. Iniulat sa ilang hadith at sira na ipinadala siya ng propeta upang sirain ng idol ng Dhul Khalasa. Ito ay tinawag noon na Kaaba ng Yemen. Pinangunahan ni Tufail ang mga Muslim at sinunog ang idol na ito. Ang mga sahaba mula sa tribo ng Daus, hindi lahat ng pangalan ay naitala, ngunit may ilang kilalang sahaba mula sa tribo ng Daus. Si Abu Huraira radhiyallahu anhu, pinasikat na sahaba mula sa Daus. At ang mga katangian, tunay na pangalan, Abdul Rahman ibn Sakhir, nagulat ng mahigit 5,000 hadith, isa sa pinakamalaking muhaddith sa Islam. Siya ay naging Muslim dahil sa dawa ni Tufail bin Amr. Si Tufail bin Amr al-Dawsi ang pinuno ng Daus, nagpalaganap ng Islam sa Yemen at siya ay namatay bilang shahid sa Battle of Yamama. Anak ni Tufail bin Amr lumaban sa Battle of Yamama, naging Muslim kasama ng kanyang tribo. At ang ina ni Abu Huraira ay naging Muslim pagkatapos ng dua ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At ang iba pang Muslim mula sa Daus sa mga aklat na sira binanggit sa 70 to 18 pamilya mula sa tribo ng Daus ang naging Muslim. Dinala ni Tufail sa Madina. Hindi lahat ng pangalan ay naitala dahil marami sila. Isang bagay na napakahalaga kung hindi dahil kay Tufail ibn Umar, maaaring hindi magiging Muslim ang tribo ng Daus. Hindi lilitaw ang Abu Huraira at libo-libong hadith ang maaaring hindi naipasa sa ummah. Okay na. Allah. Sheikh, may nakapalit pa kay si Pop. Oo, season mo please. Ah, Tapos na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. parang natin na nabunutan natin si Jibril. So, narinig natin na ang kisa ni ni Tufail ibn Amr ad-Dawsi radiyallahu anhu. So, hindi siya parang simple na history or sira, kundi malaki ang gantimpala ni Tufail. Bakit? Kasi nag-Islam sa kanya maraming sahaba, kasali na si Abu Huraira. So si Abu Huraira, isa siya sa mga pinakamaraming nagulat ng hadis. So until ngayon, nababasa natin. So while nababasa ang kanyang hadis na inulat, nagpo-flow yung mga benefits or mga reward papunta kina Tufail radiyallahu anhu. So ganito yung mga baraka ng mga sahaba or baraka ng mga sahabat radiyallahu ta'ala, mga reward ng mga sahaba radiyallahu anhu. So kailangan na tularan natin kung hindi natin magawa na mapa-Islam ang isang bagay sa kamay natin, at least maturuan natin ng ilm na gagamitin ng kanyang generation as long kahit tayo ay namamatay na. So nagpo-flow yung mga natin, yung mga reward papunta sa atin. So isa yun ng mga sadaqatun jariyah. So I think may mga oras pa tayo. So gusto ko lang kung hindi ko matatapos or baka may mga oras na matapos. Nabanggit kanina ko ang history ni Abu Huraira. Ang history ni Abu Huraira radiyallahu anhu, pinakamagandang history na kailangan malaman natin. Bakit? Kasi palagi natin nababasa ang kanyang hadis, lalo sa mga sa sahihain Bukhari at saka Muslim. So kailangan natin alamin. At saka si Abu Huraira, isa yung mga isa siya sa mga mga teacher ng mga sahaba radiyallahu anhu. Pero kung titingnan mo ang kanyang buhay as financial, walang-wala siya sa mga ibang sahaba. Pero hindi alam natin kung titingnan natin sa mga financial, hindi aangat ang isang position ng isang tao dahil sa financial, pero aangat ang position ng mga tao at sa kanyang dignity at sa kanyang mga history, dahil sa mga ilm. Yan ang baraka ng ilm. Kaya kung narinig natin na yung kisa ng Sulaiman,